Ganito kalupit ang hagupit ni Bagyong Pipito dito sa ating bansa. Nagsasayawan ng mga puno at nagliliparan ng mga yero ang makikita ninyo dito. Sa sobrang lakas ng impak ng hangin, halos mabuwal ang isang buong bahay, maraming mga poste ang nagtumbahan. Ang sentro ng mata ng bagyo ay sa Catanduanes, pati na rin sa mga kapitbahay ng Catanduanes gaya ng Siroma, Caramuan at Tinambak. Sa napuruhan nitong Bagyong Pipito, ito ang pinakamalakas na super typhoon sa kasaysayan. Itong bagyong ito ay may hantulad kay Yolanda. Sa tansya ng Pag-asa, ang hangin nitong daladala ay aabot ng 195 km/h. Sobrang lakas na po yan at kaya nang makabuwal ng mga puno at mga poste at kayang bumuwal ng isang buong bahay. Bago pa man tumama sa kalupaan, dito sa Bicol Region ay nauna na nagkaroon ng storm surge sa Sangay, Camarines Sur. Malalakas na hampas ng alon, halos ang tubig dagat ay umabot na sa daan. Ito ang tinatawag na storm surge, ang pinakamataas na alon at may lakas nitong impact. Kaya na itong lamunin ang isang buong truck dahil dito sa taas. Ito ang Tinambak, Camarines Sur. Bagamat man ay hindi napuruhan o sentro ng bagyo, ito ay katabi ng Catanduanes. Isa sa malapit sa Catanduanes ang Siroma, Caramuan, Tinambak at Partido area. Dahil nga isa sila sa kapitbahay ng Catanduanes at tawid dagat, isa sila sa nadamay ang Caramuan, Sangay, Tinambak, Siroma sa malapit nito. Bagamat man ang Camarines Sur ay hindi napuruhan at hindi ito sentro ng Bagyong Pipito at tumama ito sa kalupaan ng porsyon ng Catanduanes, isa ang Tinambak, Camarines Sur. Sobrang nadaplisan itong Bagyong Pipito. Kahit daplis lang ay maraming mga puno ang nagbuwalan. Marahil nga hindi napuruan ang Tinambak, Camarines Sur, ay marami pa rin mga sanga ng kahoy ang pakalat-kalat sa daan. At nagkaroon dito ng kaunting landslide sa daan. At ipapakita ko sa inyo ang lugar kung saan naglandslide ang daan. Ito ang bahagi na gumuho ang isang lupa sa tabi ng kalsada. Halos sakupin nito ang kalahating daan dito sa Tinambak, Camarines Sur. Kaya naman paulit-ulit nagpapaalala ang ating mga gobyerno at ating mga local government na magsilikas tayo kung kinakailangan at maghanda habang malayo pa ang paparating na sakuna. Dahil ito para sa ating kaligtasan. Marami ang mga taong naging kampante nung nakaraang Bagyong Christine na akala natin ay hindi ito tutuloy dahil naramdaman lang natin ay nagkaroon tayo ng signal number 1 at akala natin ay simpleng ulan naman. Pero kalaunan habang tumatagal ay tumataas ang level ng tubig, maraming mga istruktura at mga ari-arian at mga negosyanteng nalugi. Sa mga ganitong pangyayari ay dapat maging aware na tayo at hindi na maulit ang ganitong pang insidente na hindi natin inaakala. Kung maaari ay mag-imbak na ng mga pagkain, malayo pa lang darating ang isang sakuna na hindi natin inaasahan. Mag-imbak ng mga pagkain, medicine kit, inumin at mag-charge na po ng inyong mga cellphone o kaya naman ay makinig sa mga radyo dahil hindi natin alam at ito ay tinatawag na unpredictable. Kumbaga, walang masama kung tayo laging handa. Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat. Andito po tayo sa Tinambak, Camarines Sur. Isa po sa aming lugar po ang lubos pong natamaan itong Bagyong Pipito. At ito pong Bagyong Pipito po ay napakalakas, sobra po. At napuruhan po ang Catanduanes. So itong Tinambak na po na to ay medyo malapit po sa Catanduanes. At tawid dagat lang po ang Catanduanes, Siroma, Caramuan. Yan po. So ito pong Tinambak po ay nadaplis lang po at ang Naga City po ay nakaligtas po sa hagupit ni Bagyong Pipito. Kaya very thankful po kami dahil po ay di po kami pinabayaan at ano po. So, sa ngayon po ay binabaybay po ngayon ang Metro Manila at ang iba pong karatig ng Luzon. So hopefully ipag-pray po natin sila na wag na pong daanan po nitong hagupit ni Bagyong Pipito.
Andito po ako sa Tinambak, Camarinesor at nakita ko po nagbuwalan po yung mga punong ang kahoy. Ayan. Saka nagkaroon po dito ng kaunting landslide. So iba yung pag-iingat po at yan, kahit na nakalampas na po si Pipito ay kailangan po natin maging handa kasi po ayan po, talagang sa part na ito ay ano po, talagang malakas po rito sa part po ng tabing dagat. So dito tayo sa Kalabanga at nakalabas na po tayo ng Tinambak. So yan, nag-check lang tayo at nag-monitor po rito sa ano na to. At para makita nyo naman po yung sitwasyon po rito, kahit nga daplis lang ay malakas po yung hangin. Katabi po, buti nakawit po tayo ng maaga kasi nagsisimula na pala po yung ano, yung hagupit ni Bagyong Pipito. So mag-ingat-ingat po tayong lahat. Kasi po yung sustained winds na dala-dala po ni Bagyong Pipito ay abot po sa 195 km per hour. Yan po na sobrang lakas na po yan at malayulan na po yung ano po ng bagyong ito. Ano da? Ayan po, may mga ilang kabahayan po ang talagang giba. Pakita ko po. Ayan. So, sa part na ito ay medyo po malakas. Kasi po ito, tabing dagat po eh. Magkakatabi lang to si Roma, Karamuan, at sa Northern Camarinesor ay talagang yun po talagang talagang karoon po ng video daplis. So pinakita natin po ay ng mga nadaplisan lang po, daplis. So meaning hindi naman po talaga yung napuruhan. Yung katanduanes, ang luphang napinsala ang kanilang ari-arian. Yan. At salamat sa Diyos ay umangat yung Bagyong Pipito at tumbok sana po yung Camarinesor. Kung nagkataon po sana yung Naga City po ay talagang ano po talaga wash out, kumbaga. Tapos ayun nga yan nga ang pinapasalamatan ko dahil ay hindi tayo natamaan ng lupang panganib. So napaka-importante po na magdasal at manalangin at manalig po sa Kanya. Siyempre sa pagdasal, mananalig ay sabayan po natin gawa. Kasi kahit nagdasal, bigyan tayo ng babala at warning, hindi na po yun. Sundin po natin yung mga patakaran ng mga barangay officials, local government, na kung maaari ay pagsilikas na po. So makulimlim na panahon, ang kanina po ay napakalakas po dito sa Camarinesor. So, iba yung pag-iingat at meron pa po tayong babantayan na susunod na mga itong bagyong ito kasi ang pagtitigan po ito. So, wag naman sana at sana